Sa gitna ng panic at takbuhan ng mangyari ang school shooting sa Tacloban, isang bahay ang nagsilbing kanlungan ng ilang kabataan. Yan ang agenda report ni Jaime Grabador na sa linya mula sa Tacloban City. Jaime, ano nang iyong update mula dyan? Rina, viral ngayon ang video na kuha sa kasagsagan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Binisita ng mga otoridad ang bahay kung saan nagkubli ang mga estudyanteng naipit sa tukan. Bahay ito ni Christy Joy Miranda at di raw niya malilimutan ang traumatic experience noong Lunes. Bakas pa nga ang takot sa kanyang muka. Kwento niya sa Billionaire News Channel, may ginagawa sila ng kanyang tatay sa bahay nang dumating ang mga estudyante kasama ang isang guro. Nakiusap raw ang mga ito na papasukin sila sa bahay para makaligtas sa gulo ng paaralan. Totoo lang po, hindi ko po alam na may nangyari. Yes po, hindi ko po alam. Yung naano ko lang po kasi nagsisigawan na yung mga bata. Tapos po, lumabas po ako. Nakakasalubong ko naman po sila. Nung nakita ko na yung mga bata, nakita nila ako, agad po sila humingi ng tulong sa akin. Sabi po na, ate, papasok po kami. Meron po namamaril po sa school namin. Tulong. Ganun lang po. Akala ko po, sunog. Dagdag niya, natural bilang isang magulang na protektahan ng mga bata sa oras ng panganib. Siguro wala namang pong parent na kayang tanggihan yung mga bata na kahit ako. Nakita mo kasi yung mga mukha ng mga bata na needed po talaga nila ng tulong. Kahit sino pong tao, wala pong kaya o walang puso na hindi kaya magpatuloy ng bahay. Torina, sa ngayon, nasa magkahiwalay na silid na ang dalawang minor de edad na suspect sa school shooting sa Regional Rehabilitation Center for the Youth sa Tanawan, Leyte. Hindi muna pinapayagan na makabisita ang kanilang mga pamilya. Tuloy din ang psychosocial briefing ng DSWD kung saan hanggang ngayong araw, aabot sa 300 na mga individual kabilang ang mga guro at estudyante ang kanilang nakausap. Corina? So Jaime, kumusta naman yung ibang mga biktima? Meron pa bang nananatili sa ospital? Simula nung bilang na 11, Corina, no? As of the yesterday, mayroon nang nakalabas mula sa ospital na 4. Sa ngayong araw naman, as we check, yung merong 4 sa Eastern Visayas Medical Center, 2 dito ay nasa ICU, pero based sa report ni Dr. Haro, ang Medical Center Chief ng EVMC, ay nasa stable condition na. The same rin sa kondisyon ng mga estudyante na nasa Leyte Provincial Hospital ng Palo, Leyte, nasa good condition na, habang natili sa ICU pero ligtas na sa kasalukuyan ang 2 estudyante naman sa East Medical Center. Okay, maraming salamat Jaime Grabador. Medyo magandang balita naman yan, ano? Nasa linya mula sa Tacloban City. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.